So itong lifestyle mga kababayan ni Sarah, pag-usapan natin at yung travel na kung titingnan mo, malabo na masustain ng kanyang salin. Yung gastos mga kababayan ni Sara Duterte, yun pa lang po na, na gastos nila sa defense team ni Digong sa ICC. Sino yung gumagastos noon, nagsushulder? Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan ulit natin si Sara Duterte na patuloy ang pagpapasarap sa buhay. Patravel-travel mga kababayan, sabay banat sa suna ng ating Pangulo na waste of time daw. Yung kanyang personal travel, hindi niya nakikitang waste of time. Bukas po, ipagpapatuloy yung impeachment trial laban kay Sara Duterte habang nagpapasarap sa buhay doon sa Europe. Nandun na sa daig after the rally na ginawa sa London. Talagang bastante po ng siksik liglig tumaapaw yung dapat talaga mga babayan na buksan yung bank record si Sara. Saan kumukuha ng panggastos? Hindi daw charge ito sa gobyerno kasi personal travel niya. So itong lifestyle mga kababayan ni Sara, pag-usapan natin at yung travel na kung titingnan mo, malabo na masustain ng kanyang salin. Yung gastos mga kababayan ni Sara Duterte, yun pa lang po na na gastos nila sa defense team ni Digong sa ICC. Sino yung gumagastos noon, nagsushulder ng gastos? Umabot ng bilyon kung bilyon po. 150 million per month yung dating sinasabing bayad kay Kaufman. Ngayon nagpalit na sila ng abogado. Laging denied yung petition noon. Para yung mga objection ng mga abogado ni defense team ni Sara, puro denied. Di ba, mga kababayan? So kung titingnan natin, imposibleng matustusan ng opisyal na kita at deklaradong yaman sa salin ni Sara Duterte mga kababayan ang kanyang marangyang pamumuhay. Sunod-sunod na VIP travels at ang daang milyong gastos sa abogado ng kanyang pamilya mga kababayan. Isang malaking financial gap na nagpapatunay na may kailangang itagong sekreto ang kanilang kampo. So ang VIP executive mat ng biyahe, hindi kaya po ng sweldo niya sa gobyerno. Magkano yung sweldo ng Vice Presidente? So bilang Vice Presidente, hindi maaaring gumamit ng budget travel o sumakay sa economy class si Sara Duterte para sa kanyang seguridad at saka protocol. So ang bawat pag-alis niya sa bansa ay may katumbas na dambuhalang gastusin po. Ang isang normal na Pilipino kailangang mag-ipon ng magit ilang taon para lang makapunta sa London mga kababayan. Pero si Sara Duterte parang nagpapabalik-balik lang sa probinsya dahil nakapagtala na ng kabuang 17 foreign trips noong 2025. Mas marami pa yung travel ni Sara kaysa sa ating Pangulong Bongbong. At kung mag-travel siya, magbakasyon, 15 days. Matindi. Yung ating Pangulo, kung may official travel po, 3 to 5 days. Mahaba na yung 7 days. Si Sara, 15 days ang travel, mga kababayan. At yung ating Pangulo, kung mag-travel, isa-dalawang bansa, mga kababayan, si Sara po, 5 day ngayon. 5 country
5-nation travel. Noon, ganun din. World tour ang ginagawa ni Sara. Ngayon nga lang mga kababayan, lumipod siya. Qatar, Germany, London, Northern Ireland, Netherlands, sabang may impeachment trial. You see? So bukod mga kababayan sa milyon-milyong gasto sa biyahe, sabay na hinaharap ng pamilya ang dalawang dambuhalang isyung legal na may napakataas na presyo o professional fee, mga kababayan. Kapag ang isang ordinaryong tao ay kinasuhan, halos maubos ang ari-arian para lang makapagbayad sa simpleng abogado dito po sa Pilipinas. Pero ang pamilyang Duterte nakakuha na ng mga pinakang sikat at pinakang mahal na abogado sa loob at lalo na sa labas ng ating bansa. Nang sabay-sabay, dito sa Pilipinas, 16 battery of lawyers. Tapos sa The Hague, yung pinakang mahal na abogado, mga kababayan, ang kinuha ng pamilya Duterte. Ganon, mga kababayan. Powerhouse team. Yung kanyang mga abogado dito sa Pilipinas. Di kalidad at mamahaling Fortuna Arbasa and Salazar Law Firm. So ang mga ganitong elite firm, mga kababayan, ay siguradong may milyon-milyong acceptance fee. Sa acceptance fee pa lamang, para tanggapin ang kaso, bukod pa sa mabigat na hourly rates ng bawat partner at associates na nakatutok dito, mga kababayan. So doon, ang ICC defense naman ni Digong sa The Hague, sinasabing 150 million kada buwan yung gastos. Naharap si dating Pangulong Digong sa ICC case dahil sa drug war. So ang mga top tier na international trial lawyers doon ay sumisingil sa dolyar, mga kababayan, 500 hanggang sa 1,200 US dollars plus bawat oras. Ganon ang rate. So sa sinasabing 150 million kada buwan ang pinaka mababang professional fee o panimulang pundo para sa kanyang depensa sa labas ng ating bansa. O ngayon, pero yung kanyang salin may zero cash flow. O ngayon, versus yung daang-daang milyong gastos. Di ba? Nakapagtataka. So dito na tuluyang nagbabanggaan, mga kababayan, yung matematika at ang kanilang opisyal na deklarasyon ng yaman sa SALN sa ilalim ng batas. Kung wala kang pera sa pitaka o sa bangko, hindi ka makakabili ng kahit isang tasang kape. Yan ang reality ng buhay, mga kababayan, sa ibabaw ng mundo. Pero si Sara Duterte nagdeklara ng walang pera sa bangko, pero nakakagastos ng daang milyon para sa mga biyahe at mamahaling abogado. So paano nangyari yun? Yan ang tanong. Ano ang sabi ng kanyang SALN? Sa pinakahuling deklarasyon ni Sara Duterte, ang kanyang net worth ay nasa 98.66 million pesos. Yung SALN. So paano ka gagastos ng 150 million per month para kay Digong? Si Digong, yung SALN niya, 40 million man lang yung last niya. So saan galing? Talagang magtataka ka kung saan galing yung mga gastos. Subalit ang malaking bahagi nito ay nakatali sa mga lupa at ari-arian. Yung 98.66, hindi yung cash, nakatali pa yon sa mga assets niya. Lupa. So ang pinakamalaking red flag, mga kababayan, opisyal niyang diniklara na siya ay may zero cash on hand at zero bank deposits. Di ba red flags yun?
Ang tatay naman niya, si Digong, may exit SALN siya, hindi nga pala 40 million, 37 point 3 million lamang. Ubos ang yaman sa isang buwan pa lang, mga kababayan. Kung pagsasamahin ang buong yaman ng magtatay, 98.6 million plus 37.3 million, 135.9 million pesos lamang po. Isang buwan pa lamang ng pambayad sa abogado sa ICC, 150 million, kulang pa. Mas malaki pa sa pinagsamang buong ari-arian ng pamilyang Duterte, mga kababayan, yung gasto sa abogado. 150 million. 150 million yung gastos per month. Yung pinagsamang SALN ni Digong at ni Sara, 135.9 million lang. So, isang taon na yung lumipas, kung i-compute natin, 1.3 billion na yata yung ginastos sa ICC pa lang yon. Di pa kasama yung dito na mga yung 16 na battery of lawyers niya, top-tier lawyers, alangan man pro bono. Papayag yon, libre. Kulang pa ito para mabayaran ang buong net worth nila. At hindi pa kasama rito, mga kababayan, yung milyones na ginastos sa mga VIP na mga biyahe niya abroad at ang bayad sa 16 na abogado ng Fortune Narbasa. So yun ang tanong, mga kababayan, saan galing yun milyon-milyon na cash? Na personal funds o sariling bulsa ni Sara ang ginamit sa mga ticket at saka bayad sa hotel, pati yung pagkain. At yung mga tao doon sa ibang bansa na nagtitipon-tipon, alangan man wala yon man lang ang panggastos, sariling bulsa nila, na susustain nila yung mga rallies. O, di ba, mga kababayan? So kung walang cash, wala siyang cash o bank deposits tulad ng sinabi niya, imposible makapagbayad siya ng milyon-milyong piso, maliban na lang kung hindi totoo ang nakasulat sa kanyang SALN. So, ito yung 4 na dahilan kung bakit kailangan talagang masilip ang records ni Sara Duterte. Dahil sa dambuhalang financial gap na ito, obligasyon ng Kongreso talaga, COA at saka ng AMLAC, na buksan at busisiin po ang kanyang mga financial at bank records batay sa mga sumusunod na legal na dahilan. Hinala ng unexplained wealth, Republic Act 1379. Malinaw, mga kababayan, yung batas sa Pilipinas. Kapag ang pamumuhay, ari-arian at gastusin ng isang pampublikong opisyal ay hindi po tumutugma sa kanyang opisyal at legal na kita, ito ay automatikong itinuturing na unexplained wealth o tagong yaman. Kung walang itinatagong nakaw na yaman, mga kababayan, si Sara, ang pinakamadaling paraan ay pirmahan ang bank waiver para mapatunayan ito sa publiko. Yan lang po. Ama? So nasaan ang nawawalang confidential funds? That's the next na katanungan. Noong mga nakarang taon, humawak si Sara Duterte ng daang milyong confidential funds sa Office of the Vice President, saka sa DepEd. Mabilis ito, mga kababayan, na naubos sa loob lang ng ilang araw nang walang malinaw na resibo. At kung may resibo man, puro chichirya yung nakalagay na pangalan doon sa acknowledgement receipts. May sapat na batayan ang publiko na maghinala kung ang pera ng bayan ay palihim na itinabi o ginamit para punduhan ang kanyang mga personal na biyahe sa Europe. At ang milyon-milyong dolyar na depensa ng kanyang tatay sa ICC.
Then, panganib sa pambansang seguridad o foreign syndicate funding. Kung hindi pera ng bayan at hindi rin sariling pera mula sa SALN, ang ginagamit, ibig sabihin, may mga lihim na mga financiers. Yun ang posibleng malaking sindikato o mga dayuhang puwersa. Yan ang mga possibilities na paliwanag na nagpapasok ng dambuhalang pondo, mga kababayan. So, mapanganib ito sa seguridad ng Pilipinas, paganyan. Dahil ang sino mang leader na may utang na loob sa mga sekretong bilyonaryo ay madaling manipulahin kapag nakaupo na sa kapangyarihan kapalit ng political favor. So ano pa? Paglabag, mga kababayan, sa Code of Conduct, Republic Act 6713. Kung ang idadala naman, mga kababayan, ng kanyang kampo na libre o pro bono ang serbisyo ng 16 na mga abogado o ang mga marangyang biyahe niya, labag pa rin ito sa Section 7D ng Republic Act 6713. Pinagbabawal po sa mga opisyal ng gobyerno ang tumanggap ng kahit anong mamahaling regalo. Tama po? Pabor o libreng serbisyo mula sa mga pribadong grupo dahil maaari itong magsilbing suhol o pagbibenta ng impluwensya sa kanyang opisina. Kaya nga po nakulong siya. Nakulong si Plunder, si Marcoleta. Tumanggap ng donation 75 million. Kaya nakulong. You see? So, napakaraming dapat ipaliwanag si Sara Duterte sa pagsimula ng Article 1 ng Articles of Impeachment bukas. Article 1 na po. Yung confidential funds at tagong yaman. Tapos na yung Article 4. Yung pagbabanta ni Sara sa ating Pangulong Bongbong Marcos at napatunayan ng prosekusyon ang guilt, malinaw, mga kababayan, yung guilt ni Sara. So sa ilalim, mga kababayan, ng ating ng batas at simpleng matematika, ang idiniklara sa SALN ay direktang sumasampal sa karangyaan ng kanyang mga biyahe at milyon-milyong pambayad sa mga abogado. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mahinampuit sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. Mahinam po ito sa mga cancer patients tulad nitong si Yulitan, isang ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life. It gave me a new life. In 2019, Yuli faced the fight of her life through surgery and harsh chemotherapy,
I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system boosted, trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Nakabase siya po sa Amerika. Yan po yung kanyang live selling every Sunday, 7 o'clock in the evening, Philippine time.